We will resume na. Bilang ako agad Oh, hindi. Asa ba tayo huminto kanina? Yung sa music, yung Sa ano, music, oo. yung ang topic natin kanina yung rhythm na catchy or yung may lyrics, may sense. In short, Kasi kasi sabi niya nga yun yung ano nga daw, kung ano yung trip ng artist, kung gusto niya. Depende sa artist, no? At saka sa tingin ko rin to, sa dami ng tao ngayon, hindi na rin nagmamatter dahil, dati pa naman maraming tao, no? Pero tawag dito, kumbaga sa dami ng tao, kunyari, itong klase ng kanta mo, ganito, meron ka pa rin makukuha naman na audience niyan eh. Hindi mo naman kailangan kuhain ang lahat ba? Yes mo. So, kunyari, parang puro melody lang at hindi naiintindihan yung lyrics mo. Meron at meron pa rin may trip nun. magkakagusto doon. Oo, magkakatrip nun. Hindi naman kailangan. Dati ko pang paniniwala rin yan eh na, kunyari parang, let's say, kunyari Jollibee, hindi naman, puro Pinoy lang naman ang tinatawag Market. pakainin ng Jollibee. Hindi naman kailangan buong mundo. Mm-hmm. Pero paldo ang Jollibee. Di ba? Hindi mo, pipera ka pa rin kahit hindi buong mundo yung makuha mo. Parang ano ko, there's a market for everyone. No, may sarili kang market, may sarili kang audience. So, yun yung nangyayari. Tsaka, ang galing nga kasi, tama yung market ni Koy Manong, mga bata talaga. Tsaka, eto, Koy, ewan ko hindi ko alam kung segue ito, Manong. Pero, sa'yo, brother, ano yung definition ng isang hustler? Sa akin, para sa akin, kung masiro ka, kaya mong bawiin. Kung masiro ka man. Diba? Yun ang hustler. Yun yung katulad nung Manong, tsaka sinasabi mo yung kaibigan mo, ilang beses na siyang nasiro, pero naibabangon niya yung sarili niya. Oo, yun ang hustler. Ano yung hustler? Ang problema, yung huli ata. Kala ko ilang beses ka naman zero, may mali ka siguro. Oo. Pag ano? Ilang beses ka na nasi-zero, may ginagawa ka mali na hindi mo makita. Pwede rin. Or pwedeng yun ang ano mo. Pwede rin yun ang ano mo talaga. Yun ang storya mo. Pwede kasing masiro ka ng 20 times, pero nung pang 21 mo na na-try. Sabagay, oh. Pero Hindi, ayun magkakaiba ng kwento kasi. Alam mo, maganda yun, pag na-build mo na yung confidence. Actually, ako, minsan naiisip ko din yan na pag, ako kahit ma-zero ko, I mean, kaya kong, meron akong na-build na confidence sa sarili ko na po, tsaka kahit wala akong pera, kaya akong gawa Kaya ng mong pera. bawiin. Ayun. Oo, may ganyan din ako Pag, na ano eh. pag na-meet mo na yung ganun, ang ganda nung kasi kahit saan kadalin, kahit anong benta mo, kahit anong negosyo, basta trip mo feeling ko, yung hindi ka magugutom. Oo. Yun yung para sa'yo, yun yung hustler. Yun yung... Baga makakaisip ka nung... Basta ako, ganun pakiramdam ko, makakaisip ako ng bagong modus na ito. Parang, alam mo yun? Kaya ko yan. Napanood ko nga yung podcast na iba nyo eh. Like, ang dami nyo ginawang negosyo dati. Nagkaroon pa ng milk tea, di ba? Aha. Tapos, nagkaroon ka ng lending. Ang kulit nga eh. Diba? May kaibigan din ako ganyan. Nagsimula sa lending, tapos medyo ang hirap din ng lending dahil mong iniintindi. Pero ngayon, ano bang typically ginagawa nyo ngayon? Bukod sa music, ano pang ginagawa nyo iba? Well, ngayon, balik talaga ako sa music. Yun ang gusto kong... Yun talaga yung, gusto kong yun yung ibalik. hilig mo. Mag full-time ulit na ganun. Gusto kong bumabad sa studio lang ulit na... Kasi dati, dahil pa namin ginagawa na kung ano-ano eh. Pero ewan ko, yung mood ko ngayon, parang gusto kong mag-music lang na mag-music. Yun yung bagay na kaya mong sabihin na pagka ginagawa mo, parang di ka nagtatrabaho. Yan ang first love mo ba? Music talaga. Hindi naman. Pero, parang naisip ko lang, okay, pag rapper ka kasi, sipin mo pag rapper ka, bababalik ka lang sa studio, nakaporma ka pa dun, gagawa ka ng music, paglabas mo ng studio, astig ka na. Kumbaga, parang ganito kunyari, ang magkaribal sa chicks kadalasan, rapper tsaka basketball player eh. Talaga ba? Di ba? Okay. Parang okay. Kaya minsan di ba, kaya may NBA game. Kaya may NBA game, di ba? Tapos yung rapper uupo sa... Sa front row, no? Sa... Sideline? Yung ano tawag yun? Baga sa ring Courtside. Courtside. Yung rapper uupo sa courtside. So yung pinag-aagawan na chicks na itong basketball player at rapper, halos iisa lang. Di ba? Pero si rapper, isipin mo ikaw si basketball player, pero nakaka medyo insulto sa'yo. Ito ang katapat ko, naka-grills pa to, na mukhang hindi naman nakatapos ng school to. Ako, ang laki-laki ng muscle ko dito, dunk ako dito. Tapos bilang ang karibal ko, rapper, same tayo ng babaeng nauuwi. Pero ikaw, rapper ka lang na medyo ignorante ka pa, hindi pa maintindihan yung lyrics mo. Guess mo? So para sa akin lang, naisip lang namin itong nakaraan ng kaibigan ko na, pag rapper, bababalik ka lang sa studio, paglabas mong astig ka na.
Di ba? Parang gumawa ka lang ng music dun sa loob. Kung may aircon yung studio mo, naka-aircon pa kayo. Di ba? Hindi pa masyadong ma-effort. Hindi mo kailangan like mga basketball player, nag-gym pa yan, nag-workout pa yan. Yung practice pa yan, umagang-umaga, di ba? Oo. Yung lifestyle yan, dedicated talaga. Kumbaga, paglabas mo, may clout ka na agad. Yes, mo, ang nilabas. After mo mag- pwede ka bang, ang nilabas mo pang kanta, yung gusto mo lang sabihin. Nagpakatotoo ka lang, walang character. Diba? Tapos kahit, ito pa, pag rapper ka, kahit ano pa pwede mo sabihin, papatawarin ka ng tao dahil, rapper naman yun siya. Para kunyari, let's say politician ka, hindi mo lahat pwedeng sabihin. Di ba? May filter yung bibig mo. Pero pag rapper ka, kahit anong stupid na sabihin mo, parang papatawarin ka ng tao, rapper kasi yan siya. So ngayon, kahit anong pwede kong sabihin. Ito, Manong, ewan ko medyo, alam ko nasagot na to ni Koy, pero gusto ko kasing tanongin dito. Koy, total, syempre, minimentoran mo na yung mga bata, hindi mo man alam, pero marami nakikinig sa'yo eh. Pero kung ma-advise mo sila or tatanungin ka, Koy, ano yung pipiliin mo? Yung diploma o yung diskarte? Depende sa klase ng tao siguro. Yung iba kasi pang diploma na lang talaga eh. Huwag mo na ipilit yung diskarte. Hindi para sa'yo to. Yung iba naman hindi magpa-function sa diploma. Diba? Pero pag sa diskarte. O sa diskarte, gagana siya. Diba? Yun lang yun. Ganun. Kanya-kanyang ano siya. Hindi natin pwedeng ipilit na lahat hustler dito. Ikaw ba, Koy? Kung lahat ay hustler, wala tayong customer ngayon. Anong course mo nung college? Wala, 2 weeks lang ako nag-college. Hindi ko na... Ako, di rin ako nakapag-college actually. Kasi financial din. Minsan nga, mas may time ka pang dumiskarte pag di ka nag-college eh. Parang maaga kang mag-OJT, parang gano'n. Tapos marirealize mo, parang sarap pala gumawa ng pera, parang gano'n eh. Ako dati pa lang, nasa isip ko na wag mag-college. Eh. Parang, Talaga. Huwag para sa akin, what? Mayroon pang isa ulit? After ng high school, mag-aaral pa ulit? Parang tagal ko na masyadong nag-aaral. Ayoko na. Parang ganun. Parang Hindi ko na simula kaya. kasi grade 3 or 4 years old, 3 years old ka, preschool, aral ka na eh. Oo, Tas aral. hanggang oo, diba? mag-20 ka, parang mag-aaral ka pa rin. Buong buhay mo, nag-aaral ka na lang. Parang ayoko na. Hindi para sa akin to. Meron talaga, ayun nga, tama yung sinabi niya kasi hindi rin para sa lahat talaga. Yung Ang mali lang kasi parang iba pinapipili. Mhm. Tsaka iba kasi parang nire-romanticize eh. Parang iba kasi meron silang feeling na, hindi, pag di ako nag-aral, pero mas mayaman ako sa'yo. Mhm. Mas malupit ako sa'yo. Parang yun yung problema. Kasi siguro gusto nilang anihin yung mga nag-aaral nun. Pero siguro, ang ganda nga nasagot ko kasi depende nga sa tao. Parang ako, nung nagnenegosyo ako, nung huli, parang nung huli, napag-iwanan ako siya, dami ko, hindi ko alam yung accounting. Hindi ako marunong mag-excel, mga ganun. So ginawa ko, inaral ko na lang siya along the way. Nauna lang yung diskarte, pero eventually kailangan mo rin aralin. Kumbaga, in some ways, diploma, di ba? Ikaw, Koy, nung may mga tinagdaanan ka ba nung huli, sabi, pucha, dat pala, alam ko to eh. So may ganun ka bang instances na nung binubuo mo? Ngayon alam ko na lahat eh. Pero iniaral mo rin, most probably. Oo, Or, pero basta ako, kahit anong itanong nyo sa akin, masasagot ko hanggat may phone ako eh. Ganun na ako katalino ngayon eh. puta. Sabihin mo, cyborg na ako, basta may ganito ako. Oo nga, Magtanong no? pa ngayon sa akin. Oo, kasi nung nakaraan, di ba, tinanong ni Manong Ninyo sa AI kung paano mag-drive ng manual. Paano katuruan, Manong Chuck. Nakakatirahan na dito. Na ano, may bumulong sa... Excuse me, pwede pakikuha po yung samurai? Teka. Hindi, pero totoo lang, Manong, ngayon, medyo madali na talaga. Yung mga ni-research ng sobrang tagal na panahon ng tao. Pag may cellphone ka nga, ganun Ikaw pa lang nakabilis may eh. samurai dito. Hindi, laruan lang yan. boss. Laruan lang to, hindi po siya deadly weapon, Ganun mo kalaki Facebook. yung tete ng jowa ko. Ganun. Again, Facebook, hindi po siya deadly weapon. It's a Pero prop di ba, lang Koy, siya. meron pang mga That's chat tete. GPT na kaya nang gumawa ng kanta eh, no? Na-try mo na ba silang i-prompt? Hindi pa nga, actually yung mga AI, hindi ko pa naaaral eh. May alam na ba kayo sa ganun? Ako minsan yung mga caption sa mga post. Meron ba O sila kaya sa'yo? ipapacheck mo yung grammar. Kaya nila ayusin eh. Pero yun yung basic. Ayun yung basic. Basic na AI. Tuwing napag-uusapan ngayon yung mga AI ngayon sa Instagram, parang iniisip ko, parang huli na ba ako? Dahil parang papunta na dito, hindi pa ako nagtitake ng action para aralin siya. Actually, magaling ah. Magaling yung basic ngayon eh, di ba? Yan yung mga basic. Pero may nakita na nga ako na parang ginamit nila yung artist, yung style niya ng lyrics, tapos bigay silang topic. Tapos parang meron pa nga nagpagawa sila ng beat eh. Di ba? Galing. Galing eh. Pwede yun eh. Parang, give me a lyrics regarding love.
but the beat with Bugoy na Koy Koy, parang ganon. Parang pwede niyang gawin yun eh. Meron pa nga, ginayo pa yung boss ni Joe Rogan. Oo, totoo man. Tsaka nga ngayon, Manong, kasi may mga kaibigan tayo sa crypto world. So, ang pinaka nakakatakot daw kasi ngayon yung AI sa cryptocurrency. Actually, yes. Kasi pwede silang mag-encode ng sarili na nila. Holy shit. Kasi kung yun ngang, di ba, nagpagawa nga tayo ng sponsorship letter sa AI eh. Puso talagang Kalma lang, gagi. Hindi, ako nagpagawa kasi ako sa AI talaga, Manong Chak. Talagang i-detalye niya doon kung ano yung gusto mong i-highlight doon sa mismong sponsorship letter. Sabi ko, ganun napakalakadali. Tapos yung anak ko, yun din ginagamit niya pag sa essay sa school niya. AI, na gumawa siya noon, parang letter niya para sa akin. Sabi ko, lupit naman maggawa ng anak ko. Kaya nga, tol, kaya Ang nga ganda feeling ng ko grammar. parang kailangan ko maglaan ng time para aralin din yung AI. Dahil baka ayokong dumating sa point na huli na ako ba? Oo, totoo. Kumbaga, Maliit yung iba yan, nakauna totoo. ng mag-make money dahil AI lang yung gamit nila. Tapos ako kung kailan. Parang sa nangyari sa Bitcoin na yan. Nung una, hindi ko pinapansin. Ngayon, Pero- parang sisisi ako, ba't di ko ba Sinakyan agad. Oo, inano ko dati to. Parang gano'n baka ayokong mangyari siya ulit. Parang gano'n ba? Mahuli ka dun sa wave, di ba? Na Oo, or dumating. yung unang wave ng pagkuha ng pera na gamit yung AI ba? Baka mahuli ako, baka... guess mo, yung Adidas nga, alam po, Adidas yun, nag-release sila ng commercial na purely AI lang gamit nila. Walang model. Kala mo tao talaga, pero AI lang siya. O, kaya nila mag-generate. Oo, ganun lang. Wala na silang binayarang model, walang agency na binayaran, walang director na binayaran. AI lang. Tsaka nakatakot na nga, di ba? Tsaka yung mga AI ngayon, katulad nun yung tanda ko yung kay Mark Zuckerberg, yung parang may in-announce siya Hindi about, pero hindi pala siya yun. Pero siya, pag tinignan mo, parang Totoo. siya na di ba, Ma'am Tin? Ang hirap kasi pwedeng gamitin yun Pwede kung may ibang taong malikot yung utak. Pwede niyang gagamitin para pagkakitaan ka eh. Oo. Di ba? So, yun yung medyo nakakatakot sa... Tsaka, in somehow ba, Koy, nawawala yung pagiging artistry ng tao pag kaya AI na yung nag-take over. Shit, pwede nga talaga, no? Mga Pwede AI yun. na kanta talaga, no? Pero ewan mo, baka hanapin din ng tao na, gawa ba talaga ng tao to? Hindi ko alam, hindi ko ma-predict ang future kung Nung, ano eh. nung pinarinig ang, may binigay sa amin na kanta eh. Galing kay Rani Raimundo. Okay. Sabi, pakinggan nyo to. Okay yan AI yan. Uy. Do. Ito yung kanta. Teka lang. Baka ma-demonetize. So, if i-filter out lang ni Manong. So, ito, AI na to, Manong. AI. Pati yung music niya. Nilagyan niya ng lyrics, yung rhythm, tsaka yung lahat, instrumento, lahat AI. Lyrics lang ang nilagay niya. Basta parang kalokohan yan eh, kasi parang tungkol sa banyo yata yan eh, yung pag number 2. Ang galing. So, ganun. Tinype lang niya yung lyrics. Tapos AI na yung nag-generate ng buong kanta. Oh. Pucha, yun na yung medyo na... Tapos akala mo talaga, ginawa ng artist talaga. Akala mo, composer ang gumawa na inedit lahat, kompleto. Ang ganda ng tunog, lahat kompleto, pinakinggan ko. Maraming trabaho mawawala, tol. Pag tumagal na yan ganyan, no? Ano yung pinarap mo lang ngayon? Nag-prompt ka ngayon? So, Ngayon lang yan? Yung kay Inday Sara, she may not like it. Hindi, yan. Auto-tune. Sorry. Yung she may not like it, she may not like it. walang copyright. AI generated. Pucha, pati beat, Manong, doon na din. Sabi nga namin, ubos ang trabaho nito ngayon sa music industry pag may ganito. Kasi lalagay mo yung genre eh. Kung ano gusto mo. Ilalatag na sa'yo ng AI. Gagawin mo na, ire-record mo, ipopost mo sa Spotify, meron ka ng kanta. Nilagay niya kung anong genre ang gusto. Dalawa pinaka-wild sa AI na napanood ko. Si ano to eh. Hindi ko lang si Billy. Hindi si Billy. But anyways, di ba yung OpenAI, yung ChatGPT, pinrogram yun. Ngayon, nasa capacity na yung AI na kaya niya mag-program ng sarili niyang AI. Damn. Oh, so ibig sabihin, sabi niya, Extreme na yun, ah. so ibig sabihin, sabi nga nila, yung iba kasi ngayon nag-aaral mag-program. Oo, Hindi na.
ang uutusan mo na lang yung computer. O gusto ko Program ka. gusto ko ng game na ganito. Hindi mo na kailangan aralin. Ang pagalingan na lang ngayon kumbaga, Utos mo no mag-program ka. parang gano'n na ngayon. Pero parang ganun nga yung ginagawa eh. Kasi yung mismong yung mga HTML yun manong Chuck, 'di ba? Yung mga kunyari gumagawa ng website, tama inuutusan na Parang lang ano nila. na eh, parang sa Design akin masama na siya eh. Masama siya na, ang daming mawawalan ng trabaho talaga. Tama. Masama siya in the way na dadali ang trabaho mo kung business owner ka, pero Mawawala yung Mawawala. manpower, Oo. no? Pero yun na nga, kung hindi natin maiiwasan yun, mag-take advantage ka na lang sa kung anong kaya mo ba. Dahil di mo maiiwasan eh. Kasi kuya rin maraming mawawalan ng trabaho. Ewan ko, iisip ko paano Mag-a-adapt. Oo, yun. Wala naman choice. Pero alam niyo yung Moore's Law? Moores law. Ang sinasabi doon, ang growth ng tech, parang every 2 years nagdo-double. Kaya napapansin niyo yung cellphone sobrang bilis. Yung capacity ng camera. So imagine mo yung 1 times 2 after 2 years. After 2 years, 4 na yun. After 2 years, 8. So parang, sabi nga nila by the time na siguro 20 to 40 years, sobrang grabe na yung tech eh. Kasi ngayon yung mga maliliit na lalakas sa PC, ang liliit na lang ng processor eh. Kahit yung, di ba, yung memory card dati, di ba? Dati 128 MB, di ba? Sa mga MP3 player, ang lalaki pa eh. Ngayon 1 terabyte, sobrang liit na eh. ang liit na. Tsaka Ang take nga doon, paano mo sasabayin yun? Parang sobrang bilis nga eh. So, Pero nakaka-excite din eh. oo, di ba? Parang hindi ko lang, okay, after 20 years, ano na? Oo, di ba? Paano? Gano'n ka-weird. Kasi- Kaya parang gusto ko rin mabuhay ng matagal. Gusto ko pa siyang makita. After Sarap 20 kasi. years, sa Exciting nga tingin mo, ilan na yung magiging wife mo? Depende sa bigay ng... Yes, sir. Ha? May magandang tanong dito sa chat, may magandang tanong. Yeah. Do you think AIs can help in tuning and remapping of cars and motorcycles? Yes, Oo. yes. Oo, manong. Yes. Eventually. Kasi meron nang gumagawa. Meron tayo dito? Meron Thailand. Sa motor, no? Meron na. Tayo na. So, Yung ganun mga katindi. copy-paste sa Copy-paste tuning. na lang, no? Paano pag yung dumating na sa point na yung parang puro Tesla type beat na lahat? Yung, Yun nga eh, no? ano ba, matutuwa pa rin ba kaya tayo? Puro gano'n na. Wala na yung ganyan ng makina talaga. Oo nga eh. Alam mo, Koy, parang na-discuss na nila yan sa US eh. Parang ikaw ba, papayag ka na, etong tunog na to, mapapalitan daw ng kotse na may speaker na lang para mag-produce ng ganun tunog. Diba? Kasi ang US, kahit ganun, advocate pa rin karamihan ng hardcore sa kanila, puro makina talaga eh. Talagang yung V8 power na yung screamer talaga. Iba pa rin daw yung feeling nung mga lumang sasakyan kasi sinasakyan mo sila eh. Kumbaga, minamaneho mo yung sasakyan, hindi yung sasakyan na nagmamaneho para sa... Pero kung wala tayong magagawa, kung Yun i-stock na eh, talaga no? nila lahat, o tigil na itong mga old school na sasakyan, o electric na lahat. Kasi, malay mo, gusto nilang electric lahat para mas makontrol ka nila. yung environment, Kunyari, no? Hindi Pollution. sa environment. Kunyari, ayaw ka nila, i-off nila Ay, ngayon yung putya, ano mo. oo. Wala kang magawa, hindi ka makatakas ngayon. medyo nakakata... Pero minsan Parang kasi, may idea ako dun na. di alam mo, minsan wala ka na magagawa eh. Ito isipin mo ha, dati, ang mode of transportation, kabayo. Siguro nung time na nung puro kabayo, nung nagkaroon na ng parang vehicle na ng Ford. Sabi, ayoko yan, parang iba yung kabayo, sinasakyan mo to eh. Hindi hayop yan. Oo, di ayop yan. Ito, may buhay to eh. Eh yan, wala, machine lang. Pero napanood ako one time, nagkaroon ng problema sa ibang lugar. Pag sobrang congested na, yung tayo ng kabayo. So, ando na sa gilid ng daan. So eventually, magkakaroon ng cons yung technology nyo to the point na mag-a-adapt. Kaya feeling ko, kahit yung mga tao ngayon nagsasabi na ayaw lang yung tunog ng electric, yung iba yung mechanical ng engine, feeling ko eventually, lalo na yung mga bata, hindi na nila mafe-feel yan eh. Kalalakihan yan, electric car na, coaching automatic. Ngayon nga, may mga Tesla na ngayon taxi, putya, wala na talagang driver eh. I-pick up ka na lang. Eventually, feeling ko, as much as ayaw natin, wala, feeling ko hindi tayo makakasabay. Kaya sa tingin ko, enjoy na lang natin itong mga, yung mga old school na kotse na to, di ba? Ay, Hindi isipin mo, mawawala din, Sa bagay manong Chuck, example ko na lang nga din yung cellphone, yung mga lola ko dati, yung gusto nila yung dipindot eh. Pero eventually, nawala yung mga dipindot, lahat sila naka-touchscreen, so sumabay pa rin sila. Durin mo mga 80 years old, 85, nag-iPad, di ba? So, tama yung sinabi mo, eventually, hindi mo alam, napapalitan na siya. Na ikaw na mismo nag-a-adapt, na nawawala na sa isip mo na ito yung gusto ko, dati yung gantong klase ng cellphone lang kasi madali. Na nai-adapt mo na mas madali din pala tong pucha touchscreen na to. Di ba? Pero pagdating sa auto pa rin, baka pag nawala ang gasoline powered ng mga sasakyan,
baka himatay na ayoko. Mahirap. Sa atin, Mahirap. Manong. Kasi parang nangyayari, Manong Martin, tayo, Sabi mo lang yan. Hindi Paano nakapag-try pag na. lahat na kami dito? as, Nag-adapt na. Weirdo ka sa mata namin ngayon. Okay lang yun, one in a million. Ano ba masama pa dyan? Sabi ko, gas station. O, gagawin mo. caveman yun, no? Caveman. Hindi, wala nang gas station. Oh. Hindi ka na Ano yun, biofuel. Ikaw, gawa ka ng sarili mo. Mamaya nga, pati Hirap ka dyan. meron ako napanood na movie, yung Her. Alam mo yun, yung parang ang mga shota na lang, ang mga kompanyo na lang, mga parang mga AI na lang. anong palabas? Her. Si ano yung Joaquin Phoenix. So parang sobrang yung age na wala ng mga busy na lahat. Tapos nagkaroon siya Ako, medyo sa tingin ko may posibilidad yan. Oo, no? Na yung ka-relationship mo is AI na lang. or ganyan. robot, may robot, kausap robot mo na lang. babae na lang yung chicks mo. Kasi wala, di mo naliligawan eh. Mas ma-adjust mo yung setting Feeling niya, ko no? Feeling ko yun. Yung ugali niya. Yung ugali niya, ayoko ng putakera. Dapat to yung soft lang yung boses. Tapos yamiti ko design Speaking lang. from experience ka ba? Ano man, no? Speaking from experience. Hindi naman, baka wala na kami umuwian ng anak ko. No? Kinaklaro ko lang. Ano, mahirap. Para doon naman sa mga future na lalaki yun. So, mas Ilinaw madali. lang niya. Kasi meron tao talaga kahit anong sabihin natin, hindi nila kayang lumapit sa babae. Hindi, actually, ngayon yan na generation, mas hindi makalapit yung mga bata ngayon. Kasi nandun ako, nakatambay ako sa hood namin dati, di ba? Nandun kami sa sari-sari store kung saan kami lagi tumatambay. Tapos, nandun yung mga lalaking, yung mga binatilyo na, yung mga ganun, mga teenager. Tapos may mga dumaan ng grupo ng babae, parang tumambay, malapit lang ng ganun, mga ilang hakbang lang. Tapos tinitingnan ko kung anong gagawin nitong mga batang lalaki. Tapos nakaalis na lang yung mga batang babae. Sabi ko, hindi nyo malalapitan yung mga yun. Sabi nyo, nagtataka sila ba't ko sinasabi yun? Kasi parang point ko, kasi nung unang panahon kami, may dumaan lang na grupo ng mga babae dito, matik lalapit kami. Pero nawala na ngayon yun eh. Wala nang nagturo sa kanila paano kumausap ng babae. Ganun kasi ang gagawin nga nila, nakita nila sa club o sa party, alamin lang nila yung pangalan. Pag uwi, hanapin sa Facebook. Sa Facebook. Doon niya i-chat. Diba? Wala nang natutong mag-approach. Daming ng- guilty dyan. Oo. Tsaka, Manong ngayon, brothers, totoo naman eh, ngayon mas madali na makahanap ng ka-dates. Lalo na nung dumating na si, ano ba yun? Tinder. Hindi, tsaka isa pa. yung Grinder. Hindi, iba. Yung grinder. Koy, nagka-grinder tayo. Ano yung grinder, Koy? Puro mga nagkikiskisan yan eh. Yan. Hindi, sabi ko kasi, swerte Sword din kasi fighting. yung mga era, katulad dati, mga aggressive yung tao dati. So kung meron na noon, ang dami sigurong naanakan nung panahon na yun. Kasi mas madaling makahanap ng kapartner eh. Kailan? Nung panahon natin. Dati. Kasi ngayon, katulad yan, para siya dun sa mga, katulad nung naghahanap ng kapartner, doon na lang, swipe left, swipe left, swipe left. Sa diba? tingin ko nga, mas mahirap para sa lalaki ngayon makahanap ng kapartner. Kasi hindi katulad nung unang panahon, let's say, nandun kami sa hood, di ba? Itong mga babae sa hood namin, hindi naman niya nakikita yung mga taga-alabang na lalaki. Ang nakikita lang niya, kaming mga taga-Sorrento eh. Wala siyang access sa mga taga-Makati na lalaki. Ngayon, kahit nasa hood ka, gusto mo kumausap ng lalaking taga-Makati, BGC. Isang Madali lang, no? Kaya nga nila akong i-message agad eh. Ako na may blue check, kaya nila akong i-message lahat. Oo nga, no? Nakikis mo? Yan. Yeah, Ang point ko lang, sa tingin ko, mas mahirap ngayon para sa ibang lalaki dahil mas matindi yung competition ngayon. Tama. Yun kasi dati ang ka-competition mo lang, yung nasa hood mo lang. O yung magaling mag-basketball, yung siga, yung drug dealer, yun sila yung nakakuha ng mga babae dun eh. Yung maalpa talaga. Oo, diba? yun, sila yun. Pero ngayon, hindi. Kalaban mo na ngayon yung naka-Lamborghini ngayon. May Porsche dun. Pucha. Yung may blue check. Yung merong, ilan ba yung subscribers ko? 1.3 million subscribers sa YouTube. Yun na yung kalaban mo. Di ba? Naigas mo. Ngayon dito ko nakikita man. Talaga dito ko kasi ang tagal ko na nakita tong sticker na to eh. First you get the money, then you get the power, then you get the pussy. Yun talaga yung nakita ko. Hindi, yun Women talaga yung naman. term eh. Gawin mo namang women. Women, sorry. yung kasi yung tumatak talaga sa isip yung ko. script mo, ah. Alam mo kung nasa iyo, Mano? Kasi sa banyo namin, yung kapatid ko, yun yung nilagay niya. So kada magtututbrush ka, nasa baba nun, makikita mo talaga yun. So yun talaga yung, ewan ko, tapos ngayon nakikita ko nga na totoo, na kung sino yung may pera, siya yung may power. Hindi ako naniniwala dun. No. Ako hindi ako naniniwala Hindi, dun. di ba? Para sa akin, power, women, money. Mm. Ganon. Pero, hindi ko rin sinasabing maling-mali yun sa'yo. Kasi ah. meron din iba na kailangan talaga nila yung pera para makakuha ng
Babae. Ako, bigyan mo lang ako ng babae, magkakapera ako. Damn. I guess mo, mas magagawa ko yun. Kasi magtutulungan kami. Dalawa kami ngayon magtutulungan dito eh. Gagawin niya rin lahat para sa akin. Plus, ang babae kasi lapitin ng pera talaga sa totoo lang. Totoo. Di ba? Oh, hindi totoo Lapitin ng Ma'am pera Tin. ang babae sila. Pero yun nga lang, di sila marunong mag-handle. Mhm. Yun. So ngayon, kung meron akong... Depende kasi Ma'am Tin eh. Hindi Wala lahat na kayo katulad. sweldo mamaya. Hindi, kumbaga yung Wala mentality kayo nung re-release. iba yung mentality kasi nung mostly siguro. Hindi naman lahat, pero karamihan din naman. Katulad yung mga nagtitiktok ngayon ng mga babae yung biglang sumikat din. Ang dami nilang, putya, parang sa TikTok kasi, nung na-explore ko na yung mundo na yun, sabi ko, ba't ang dami palang million followers na sa TikTok, pero putya, tas tignan mo yung ginagawa. Ganun ka. Ganun lang yung ginagawa nila. Oo, hindi ko naman sinasabi na yun yung May pangayang TikTok, isipin mo, yung sweldo ng MMA fighter na nakikipaggulpihan pa doon, kayang talunin ng OnlyFans na babae. Only, oo. Iba yung Marigis mo OnlyFans. na, ang layo din, oo. ang layo din diferensya. Ito, Oo. nag-training ng matagal, nabugbog siya, nabobo na nga siya, kakasuntok sa ulo niya. Di ba? Na-deform na lahat-lahat. Tapos itong isa, nagpakita lang, bam, ang dami na agad na. So yun yung lapitin ng pera. Mas, Para sa akin, ganun. Kung meron kang isang chick na kaya mong i-market, siya yung kukuha ng pera. Tapos ikaw ngayon itong mag-handle ngayon. Ikaw yung maglala. Dito natin lagay itong pera Uy, to. makaye ka, uy. Kasi Ma'am Tin, kumbaga, Grabe yung yebo. Talaga yan. Ako, I beg to disagree Kasi, from my perspective, ako kasi alpha ako. So, training talaga ako ng nanay ko na mag-handle talaga ng pera. So, sa family namin, pag tatay ko nag-handle ng pera, alam ko na mangyayari. Pag nanay ko nag-handle ng pera, alam ko yung step by step. So, kaya, never kami ni Chuck, never kami nagkaroon ng problema with regards to pera kasi partner kami na sa isang shop. Never kami nagkaroon ng problema sa isang pera kasi siguro, ano yun tama yung sinasabi mo na bakit yung mga babaeng ganon ay mas nakakuha ng pera pero ang bilis mawala. Diba? Kasi yung mindset nila ay pera ko, gastusin ko ngayon. Yeah. Pero sa amin, mindset, ay, may pera ako ngayon. Teka lang, ano yung mga priorities ko? Ano yung needs at saka yung want ko? Ano yung kailangan ko prioritize? Yung needs ko o yung want ko? Yep. Yun Tawag yung dito, well, let's say, pwede natin sabihin na, ano ka, exception ka doon. Right? kasi na-train ka, Ma'am Pero, Tin. meron talagang mga katulad mo. Pero kung i-zoom out mo, tapos kukunin Marami. mo yung ang average. marunong talaga sa pera, lalaki. Kasi kung titingnan mo sa mundo, mga mayayaman lalaki, yung pinakamayaman na babae nga sa mundo ngayon, galing pa sa divorce yun, yung pera niya. Diba na-guess mo? Galing sa isang mayamang lalaki. Jeff Kaya siya Bezos. yumaman dahil may dinivorce siyang bilyon. Kasama ni Jeff Sige. Bezos. Antayin nyo ako after 5 years. Sabi- So merong Pero merong maraming mga sa'yo ganun. ganyan, pero majority, hindi talaga. Kumbaga, lalaki pa rin yung may alam sa pera. Isipin mo to lang, yung isipin mo wala tayong hiwa, pero nagkakapera tayo. Uy, may hiwa ka. I-guess mo? Oo nga, Meron no? kang hiwa. Imagine mo yung ibang mga babae, tanggalan mo ng hiwa, mahihirapan yung silang... Tanggalan mo ng boobs, tanggalan mo na yun. mahihirapan yung silang... nag-guess mo, yun. Yun. Alam mo na, parang Shit, nakikita no? ko pag sinsalta ganyan, kay Andrew Tate eh. Oh, Yung kalbo si din. Teno. Kasi nga, napag-ano siya na parang, anong word yun? Kasi yung parang, misogynist. Pero kung isipin mo yung explanation niya, actually, naniniwala nga siya sa marriage, tapos nagano rin siya sa Bible. Ang sinasabi ni Koy, basically, yung role ng lalaki at babae. Kumbaga, ang role kasi ng lalaki talaga mag-provide. And then yung babae, parang suporta lang yan eh. Kaya most of the time, Alagaan, support. iba yung focus ng utak ng lalaki. Naniniwala rin ako nasa DNA or kumbaga nasa yung takbo ng utak ng instinct natin. Na nung unang panahon, diba, siguro ng mga caveman pa yung tao, ang babae doon lang yung sa kuweba eh. Walang ibang gagawin niya. Hindi naman gagawa ng pera yan eh. Ang gagawin mo, pag umuwi na yung lalaki niya, siguro, papantayin niya, di ba? Lulutuan niya, masahin Siya yung niya. magluluto ng dinosaur na Kaya nahuli. feeling ko talaga, typically, yung mga babae, most of them, yun yung role nila eh. Yun yung role nila basically. Ang lalaki, ang role niya, yung talagang gumawa ng pera, mag-isip ng problema. Kasi iba rin talaga, kunyari, meron kang babae na 100% suporta sa'yo, na parang cheerleader. Down talaga. Bingay lamang niya eh. Kasi meron Ano mo, siya... yung galaw mo ngayon, iba, yung gana mo, iba. Wala kang iniisip ngayon na
tungkol sa kanya ngayon. Kumbaga makaka-concentrate ka ngayon sa diskarte mo, ano man. At mas masaya kang lalabas. Yung energy mo iba. Kung papansinin mo, kaya mag-isip ka, tumingin ka ng mga lalaki na medyo off yung energy nila. Lagi silang may problema sa ka-relationship nila. Pero yung mga, let's say, may mga nagmamaoy. Kung titingnan mo, wala siyang maayos na relationship. Kaya siya nagmamaoy. Oh, something na gano'n. Basta anytime na may ginagawa yung lalaki na wala sa hulog, nagmamaoy, kunyari, tamang lungkot-lungkot siya dyan, or mainitin ulo niya, kung titingnan mo, hindi maayos yung relationship niya sa babae. Sobrang hirap maging unhappy pag maayos yung relationship mo sa babae. Pwede nga maubos pera mo eh, pero kung yung babae mo nandiyan dyan sa'yo na parang cheerleader mo lang, na pag uwi mo, parang aso kung sumalubong sa'yo na ang saya-saya niya. Kahit wala kang pera, parang naging okay ang lahat. Nagigets mo? Damn. Yun ang sinasabi kong lamang mo. Ano? Ayun ang sinasabi ko nga na lamang mo. Kasi meron kang dadagdagan mo pa na isa, magiging 3 na ulit. Yun ang lamang mo. Kasi may ano ka eh, may support ka kagad. So, yung sinasabi mo nga kanina, gusto mo bumalik na muna talaga sa music. So, supportahan ka eh. Aangat ka. Kasi meron ka support Kaya, alam mo, eto talaga. Sobrang simple lang talaga to la. Kaya naman talaga walang support yung babae dun sa lalaki. Kasi yun yung babaeng gusto ng lalaki. Yun yung hinabol niya ba? Walang suporta yun. Ang may gusto si lalaki. Pero kung pinansin na lang niya yung mga babaeng may gusto sa kanya, kahit ano pwede niyang gawin. Sila yung babae may gusto. Diba? Nakikis mo ba kung gano'n kasimple? Yun So, dun ka lang sa may gusto sa yung babae para cheerleader mo siya kahit anong mangyari. Oh, suporta siya sa'yo. Yun yung ever since ko yung na sinasabi mo eh. 'Di ba? Yung mga babaeng may gusto sa'yo, dapat doon ka. Hindi kasi kukontrolin ka nung mga babaeng gusto mo. Oo, ikaw may gusto dun eh. Ikaw Susunod ka nag-aabot ngayon dun doon, 'di ba? Oo, doon ka lang sa mga Damn. handang maging ride or die sa'yo ba? Yun. Kumbaga, paano mo hindi mo siya ma-appreciate? Handa nga siyang mag-ride or die sa'yo. Doon mo ibigay yung attention mo. Kumbaga, bakit mo ibibigay ang attention mo sa babaeng hindi handang mag-ride or die sa'yo? Hindi ko mag-gets yung ibang mga lalaki. Paano sila nakakatulog sa isang kama, katabi yung babaeng hindi ride or die sa kanya? Ako matatakot ako nun eh. Diba? Parang hindi ako ganong gusto nito. Katabi ko ito, matutulog ako. Hindi ko alam, i-guess mo, yun. Tsaka parang hindi ko kaya mag-spend time sa isang babae na alam kong hindi niya ako gusto talaga. Parang hindi ko kaya yun. Parang gano'n. Parang hindi ako malilibugan dun ba? Nagets ko, alam mo yung feeling niya, Manong, kumbaga i-translate ko. Sa akin pag yung misis ko, yung masaya siya, tapos alam mong suportado niya yung ginagawa ko, parang nagkakaroon ka ng extra aura. Para mas gawin mo palalo yung gusto mo. Totoo. 'Di ba? Unlike yung hindi ka pinapansin, meeting mo to, okay ba yung ginawa ko? Okay na yan. Yung ganon, di ba? Pero yung alam mong, putya, ang ganda niyan, tata, yung talagang, paano mo nagawa yan, yung interesado siya dun sa ginawa mo, parang nagkakapagod ka na. Minsan niya yung alam gusto ng lalaki, yung nasa podcast namin. Ang gusto ng lalaki, minsan appreciation lang. Yun lang. Totoo yun. Di ba? Yun lang, wala na ibang... Ang simple ng lalaki. Lalaki. Yan. Mamatay ka simple. Kaya pag hindi ka makakip ng lalaki, hindi ko na mag-guess, paano hindi mo makip? Ang simple-simple. Kumbaga, ang mura-mura nga mag-keep ng lalaki. Di rin. Mag-shut up ka lang, makikip mo yun. Wala namang bayad mo siya. May presyo ba ang pag-shut up? Wala naman. Diba? Bigyan mo siya ng mga sexual pleasure, may presyo ba yun? Wala rin namang presyo yun. Meron na. Diba? Gawa mo siya ng... Wala. Kumbaga, ito pa. Mag-sorry ka nga lang eh. May presyo ba ang magsabi ng sorry? Ba't di mo kaya mag-sorry? May maze yun eh. Sorry ka lang. Nagigets mo? Ang dali-dali lang mag-sorry. Parang si Gloria lang ba? I am sorry. Ganun lang kadali. Makikip mo na yung lalaki. Dami si Gloria. Sa simpleng salita mo na yun, di ba? Yung loyalty niya forever magiging sa'yo. Tsaka aminin mo lang na mali ka, ganun. Yun lang, madali na. Ikaw ba, meron akong tanong dyan eh. Sa aminin mo na mali ka, ikaw ba pag nagkamali ka, nagsasorry ka ba? Sa mga babae ko ba to? Oo naman, siyempre. Iniisip ko kung nagkakamali ba ako eh. Yeah. Ay, Mali, hindi mo pwede tanongin sa ko yun ng Nigerian ganyan. to eh. Masasabi ko Nigerian to. Masasabi ko talaga. Pero meron akong isang tanong na bumabalabag sa aking mga isipan ngayon. Gusto ko Yan. Ako ang taga-clear ng Yan. isipan. Siyempre, ang ride or die mo, di ba, sila Bruha. Paano kung dumating yung isang araw, sabihin sa'yo nila Bruha na, Koy, I decide to love myself. Ganon. I decide na
mas mahal ako ng lalaki kaysa sa mas mahal kita. Anong gagawin mo? Ibuko siya ng Grab siguro. Seryoso? Hindi ka magdudwell na, Ay, kasi wala na rin ako magagawa. Yun. Kumbaga sa mundo ko wala namang sapilitan eh. Pag pinilit ko tingin siya, ka doon, tingin ka doon, tingin ka doon. Yan, tingin ka doon, tingin ka doon. Yan, yan. kumbaga ang point ko, pag hindi ko siya pinaalis, hindi ba't parang, ano na yun, hostage ko siya. Yun. Ayaw niya na sa akin, anong magagawa ko? Sad story, Mhm. pero anong magagawa ko? Ayaw niya na eh. Ayaw Pilit niya yung na. ayaw. Meron pa naman siguro magkakagustong iba sa akin. Yes, sir. Diba, na-guess mo, yun. Yung umpisa pala nung tanong mo, Ma'am T. Simple, no? Oo. Ang simple ba? Sabihin mo muna. Simple, no? Simple naman. Pamatay. Parang tinanong mo si 1 plus 1, sabi niya 2 eh. Ganun Hindi kasi. ako paniwala. Simple naman. Pero wala ka bang maging parang regrets na... Gusto ko yung malaman eh. Kasi, syempre, tagal lang pinagsamahan yung La Bruja, di ba? Wala ka bang maging regrets na, ay, bakit, why didn't I treat her well? Parang ganun. Why, ano bang pagkakamali ko? Ano bang pagkukulang ko? Yung may ganun kasi. Kasi sa amin babae ganun eh. Ano Alam mo, bang ginawa ko mali? Sa lahat ng babaeng umalis sa akin, akala nila matitreat sila. Shout out Samsara. Sorry. Shout out! Koy, pagpasensya mo na, masarap yung kaping iniinom ni Ma'am Tin. Kape ko, masarap yung kape ko. Yung kaping iniinom niya, iba yan. Oo, napaparami inom niya ng kape. Oo nga. Gusto niyo yan, di ba? Pero ang weird dahil, kunyari sabihin mo na itatrato siya ng mas maayos nung next guy, right? Pag lumipat naman sila sa next guy, may gets nila kung gaano kaganda yung trato ko Yes, sa kanila. sir. Kasi bakit? Ang mangyayari, kadalasan ito nangyari. Lipat sila sa next guy. Si next guy hindi katulad ko. Yeah. Si next guy, bigay yung buong attention sa kanya. Siya lang yung only one. I love you lagi. Dates, flowers. Yes, honey, ganyan-ganyan. Magtataka ka, ayaw ng babae ng ganun. Doon ka magtataka, hindi mo bagets, ayaw nila ng ganun. Parang Talaga? naiirita Ano sila. babae yan? Parang naiirita sila, ano ba to? Sunod-sunuran lang sa akin, parang inigahanap sila ng lalaki yung... Palaban ba? Palaban. Hindi lalaki pwedeng bastusin. Hindi daw lang. Yan yung gusto ko sa lalaki, palaban. Ganon. Kumbaga kasi pag lumipat sila dun sa kabilang guy, ang leader na si babae, Oo. masarap siya sa umpisa. Pero pag tumagal, mag-guess niya na parang, damn, ba't ako ang leader Ako yung dito? nagdo-dominate, Oo, ba't ako hindi yung nagdo-dominate. partner Hindi ko? yun ang nature ng babae. Yes. Hindi yan Hanapin niya yung- ulit. Galing, no? Mamimiss niya ulit ako. Kumbaga, kumbaga mamimiss niya ulit ako. Kaso wala na. Too late na. Ano ba yan? Pero may bumalik na ba sa'yo na... Yun! Na bumalik. Kunyari, umalis. May Bumalik. bumalik. Koy, Tatanggapin mo. nagkamali Hindi. ako, Koy ah. Oo, mas okay pala Uy, yun. nagkamali ako. Baka we can make this up. Ganon. Ito, dito ko lang ikukwento to Samsara! Teka lang. Manong, ito na yung binitawan ni Koy. Dito lang niya tatanong. This is a Garahe Podcast. Exclusive. Ah, Okay, From okay. Bugoy na Koy. Kung may bumalik na ba at pinabalik ko? Hindi, at tatanggapin mo pabalik. Kung may bumalik na ba, ano yung Ayun, sinabi tama mo na. sa kanya? Hindi, ayun nga. At kung tinanggap mo. Magkaiba yun. Oo, May bumalik na ba at kung tatanggapin mo ba? yan. Okay. So, okay. Dati, okay. Merong... Tissue please, tissue please. Yung merong bumalik sa akin dati. Okay, wait. Yung mga hindi ko tinanggap, marami hindi ko tinanggap. Halos lahat. Okay? Kasi una, hindi ko na alam yung ginawa niya sa labas ng mundo ko eh. Hindi ko na alam sino nakasama niya. Hindi ko Tsaka tsuktsakan hindi ko niya, na alam, ganon. diba? At saka parang nagpakita na siya ng pagka-disloyal niya. So hindi na mawawala sa isip ko yun. Kumbaga parang kaya mo nga akong iwan eh. I guess mo. So wag na, hindi ka na babalik. Pero dati, meron hinayaan akong bumalik. Bakit? Kasi nung sumama siya sa akin, virgin siya. Right? So ang sabi ng mga OG ko, ang mga virgin medyo tsatsagain mo yan. Guess mo, virgin siya eh. So nung bumalik ulit siya, virgin pa rin siya, sige na, okay, dito ka. Pero umalis ulit. Tapos sinanay niyang bumalik ulit. Tapos umalis ulit, tapos sinup sa akin, wala na akong pakialam kahit virgin ka. Kung ganyan kagulo ka rin, huwag na, salamat na lang. Yun, ganun. Yun lang yung medyo kakaibang story dun. Pero most of the time, hindi na ako magpapabalik siguro. Ewan ko lang. Depende sa... ewan ko. Kaya may dala siyang 1 million. Ewan ko, pag-iisipan ko siguro. Sa bagay, Koy, no? Kung may 2 milyon, di ba, Koy? Magpapakita siya ulit ng, yo, sorry talaga. Like, alam na, natuto na ako, ganyan. Alam kong tama ka. Pagkakamali lang to. Ito, nagkakamali lang. Itong maliit na ano ko, o 2 million. O, tinikis mo,
Pwede. Kasi, parang feeling ko, yung kasi yung difference. Si Koy pumipili siya nung gusto siya. Hindi nung gusto niya. Di ba, Koy? Di ba? Yun yung palaking pagkakaiba. Kasi, ikaw, kung gusto mo yung babae, kahit ilang lalaki pa yung naging shota niyan, tapos bumalik sa'yo, gusto mo pa rin siya, babalikan mo eh. Oh. Siya kasi, hindi naman kita gusto in the first place. So, gusto mo ko. Di ba? So, Ginusto ko na lang. kasi, kumbaga, parang sinuka mo na nga, lululunin mo pa uli. At the same time, hindi mo alam kung sino na yung ibang umuya doon eh. Ako kasi pag sinuka, ininguyin ko. Kung yung bang mindset mo na gano'n, dapat yung babae, yung gusto ko lang. Ano yun, natutunan mo na lang or may May nagturo ako na hint? dapat. Paano mo siya na ano? Kasi mga OG mo eh. Yeah, actually, narinig ko siya sa mga old school na tao. Narinig kong gano'n. Unang narinig ko, makes sense talaga. Bakit nga naman tayo magkakagusto sa walang gusto sa atin? Bakit ba? Bakit? Para saan? No. Oh. Di ba? Pwede natin padaliin lang yung buhay natin. Ganun. Ayan, di ba? Kasi manong kung isipin mo nga, kung wala tayong sinusunod na rules. na religion or anything, tama si Kuy. Siya, kung Tayo ka sa asawa mo. Yeah. hindi, totoo lang naman. Alam mo kasi minsan, yung nasa utak, pigilan mo kasi nanonood yung misis mo, nakita ko. Na-discuss ko na to sa kanya. Sa totoo lang naman, di ba, kung wala talaga, so tanongin mo yung mga lalaki dito, kung makakapili sila ng 5 na makakapartner nila, baka sumampu pa nga yung iba eh. Di ba? Hindi naman pera biro, pero putya, ano yung pipiliin mo? Ngayon na lang kasi, natuto na tayo, yun yung normal natin na hanapin mo yung soulmate mo eh. Na Ano sabi mo kung wala lang, ano ba? Rules. rules. Ano yung rules na to? Yung rules Rules of, na katulad na society. sa society na dapat isa lang. Oh. Sa bagay, yung society, actually, parang yung tao na rin lang naman yung gumawa ng rules na to eh. Kung society, sasabihin lang ng iba, ganun? Oh, yung mismong, kanyari, set standard mo sa religion. Di ba sa mga religion natin, usually, pag kinasal ka, isa lang talaga eh. Di ba? Ewan po, yung mga paborito ni God na kausap-kausapin niya dati, lahat yun may mga multiple na babae. Na partner. Solomon nga, 700 wives and 300 na Si concubines. Moses. Noah, di ba? Si Si Moses. Moses din. Oh, 'di ba? May dalawa siya, si Abraham, meron din. Halos lahat ng mga paborito ni God doon. May mga hindi Sa tingin ko kasi, yung lalaki, magsistay lang yan sa isa. Pag nakikita na niya yung mga qualities at gusto niya sa isang babae. Kasi, sa akin, tinanong ko yun kay Sipo. Kasi sa kanila, sa culture nila, uso sa kanila yung marami. Like yung dad niya, ilan yung mga naging asawa. Sabi ko, paano nakakayanan yun? Saan nakukuha yung libog araw-araw? Sa bayawak niya, Ma'am Tin. Parang gumanon. Hindi kasi, bayawak. di ba? Hindi kaya yun araw-araw eh. Hindi kasi ako ito yung ano ko dyan. Men are naturally born polygamous. Yes, sir. Totoo So, yan. Yun yung sinasabi ni Koy na lahat naman ng lalaki pag tinanong mo. Hello, Ano yung tulpo, labi ng tulpo, calling out tulpo. Charot. Men are naturally born polygamous. Ano? God created man to multiply. Oh. Yes. Multiply. Hindi sinabi mag-multiply ka ng babae. Hindi, ganun din yun eh. Ganun din yun eh. Actually, kung multiplyan lang ang pag-uusapan, yun talaga ang tamang way. Kasi, kunyari, isa lang yung babae mo. Hindi Gusto naman mo mag-multiply, 9 months mo pang hihintayin Yes. para maglabas ng isang bata. O, guess mo din. No. Pero kung kasi may dalawa ka, tatlo, o di... Sabay-sabay Sa sila dalawa, nanganganak. tatlo, apat. Pwede naman kasi yung sa Kahit akin, 16 parang nga. tatlo yung size ko eh. So, pwedeng pag tatlo yung size ko, 3 beses yon ganun. So, hindi comment. Ang pag-uusapan. Hindi, Manong, ang ganda kasi nung sinabi mo din, tama naman, umaayon siya sa sinabi ni Koy dahil naturally, yung tao, yung lalaki. Yan Diba? ang ano eh. Pero ikaklaro ko lang una, hindi ko sinasabi na dapat lahat ng lalaki is may multiple na babae. Yes. Hindi rin deserve ng ibang lalaki. Yes. Kasi una, yung ibang Kaya lalaki, mo hindi ba? nga nila madisiplina sarili nila. Yun. Di ba nai-guess mo, kahit sa simpleng pagkain lang, exercise, hindi nila madisiplina, or sexual desires nila, hindi nila madisiplina, or hindi nila alam yung gagawin sa buhay. Kung hindi mo alam saan pupunta, wala kang direksyon, so, anong karapatan mo magdalawang babae? Huwag muna, di ba? Sayang yung dalawang babae, bigay mo lang sa akin dahil ako alam ko saan pupunta eh. Tsaka kung paano mo sila alagaan, Oo, di ba? kasi iba rin hindi marunong. Kasi una pa lang, sarili nga nila, hindi nila maalagaan.
bakit ka pa magkukuha ng dalawang babae ngayon? Di ba? Ah. Kawawa lang yung dalawang babae ngayon. So, hindi para sa akin, hindi para sa lahat talaga to. Kailangan mo ng Totoo. matinding Training. patience. Yes. Yan, yung patience mo na hindi ka pumitik. Isipin mo, may kasama kang 2, 3 sa isang bahay. Isa nga lang, di ba? Parang, diba? So yung patience mo pa lang, di ba? Parang, Doon pa lang sinusubukan na. Oo, doon pa lang. Isa pa lang yun, ha? Mental mo pa lang, susubukan pa yung patience mo doon. Kasi una, let's say, meron kang 2, 3, di ba? Magkakaibang personality to. Iba yung gustong pagkain nito, iba yung gustong pagkain nito, iba yung gustong palabas nito, di ba? Iba to siya makipag-communicate, ganyan-ganyan. Tapos, reglahin pa sabay-sabayan, di ba? Iba yung hiling nito, di ba? Nagigets mo? So, hindi siya para sa lahat. Kung, Oo, hindi, dapat kung hindi ka ready. matibay mentally, wala kang emotional na intelligence, hindi para sa iyo itong ano to. Ako may Punta question dito. ako na malupit para dyan. Ako kasi, aminado ako, toyoin ako. Di ba? Yung jowa ko, nakikita ko yung struggle niya. Pag tinoyo ako doon, ang gagawin niya, tatawag niya, Jack. Hey, Chuck. Hey, Chuck, is it bad if I ask my partner to... Go to the gym. To go to the gym. Hey, Chuck, is it if my 6'4" yun, partner- ha? Na 6'4" yun. muscle, ha? Pinapayak Parang ko. pinapayak niya. Oo, umiyak yun. Are we going now? It's like I don't have any emotion. I have to always smile. Sabi niya ganyan. So, paano mo Kasi- i-handle yun? Yung alin ba? Kunyari, Topak? yung ganun nga eh. Yung topak? jowa ko 6'4", puta, bumababa sa akin para ano. Pero yung topak ko kasi, Pwede namang Ano hindi eh, paano i-handle mo eh. gagawin? Pwede hindi Yan, i-handle yung ganda. topak niya. Nawawala din naman. For permanent pa yung topak mo. Mamaya good ka na eh. Hintayin ko lang yan eh. Nagigis mo, Depende pwede mo lang ba? hindi kausapin. Depende. Nagigis mo, pero kahit 3 weeks ka pang tinopak, 3 days ka pa tinopak, sa pang 4th day, okay ka na. Wala namang Yun. Wala namang 365 days na tinotopak. So, hindi mo siya Yun yung advantage, tol. Kung meron kang 2, 3, tinopak ka, edi dito ako sa walang topak. Simple as Yes, sir. Sobrang simple, di ba? Ngayon, magigets mo ngayon. Pinaintindihan mo na. Ngayon nagigets mo na, Ma'am Tin. Oh, magigets niya ngayon na, ay, tawagan natin, tanong niya kung gusto niya tuwing second or tinotopak third siya, one. mawawala yung attention ko sa kanya. Magtitino ngayon siya. Ngayon, Manong Martin, Manong Chuck, nafe-feel ko si Ma'am Tin eh. Ah. Kala niya walang sagot si Koy sa mga tanong niya. Di ba? Nafe-feel ko eh. Kasi yung mga imposibleng, katulad ng personal question na eh. Yung sa kanya na mismo eh. So sinasagot niya yun ni Koy kung ano yung pwede. Hindi hindi siya parang, alam mo yung code nakuha niya na eh, kumbaga eh. Pero Diba? Yung gusto ko, cheat may code, naisip nga ako eh. I mean, di ba? ako minsan Kaya nahirap. nga, si James Aldrich kasi, sabi, inuulam kasi yung toyo. Hindi inuulam yun. Gigigil talaga ako sa'yo eh, kulamig ta mamaya. Ako, sa akin ko, gusto ko yung share, ha? Yung wife ko kasi minsan, ibang klase din magtuyo yun. Oo, kalma Pero, lang, uy! Hindi, Nanonood, hindi. nanonood. Well, actually, I take that as a challenge. Meron akong nabasang quote. Di ba, kilala mo yung sikat na philosophy si Socrates? Yes. Sabi niya, kaya daw siyang na-master niya yung philosophy niya kasi ang ganda ng practice niya kasi yung asawa niya daw, lagi daw mainit ang ulo. So imagine niyo si Koy, hindi lang isa, 3. So imagine mo kailangan niya i-build na wisdom. Kaya hindi mo siya pwedeng tanungin. Grabe Oo. practice yan, araw-araw, 3 yun. Ano yung jowa ko ah? Di ba? Para makausap. Ngayon siguro nakachempo ko lang ng lalaki na wala pa yung sense of wisdom niya o yung maturity niya na kaya niyang kumbaga yung emotional intelligence niya. Wala pa eh. Kaya, Feeling ko yung pagiging alpha man. kaya minsan, pag lalaki ka, minsan maganda rin yung asawa, medyo may challenge. Ang hirap din ng babaeng medyo mabait lang eh. Maganda yung medyo na sila-challenge ka konti. nagsimagaan lang Oo. Sa akin ha. Ako ayoko nung babaeng Ah, okay. challenging. Okay. Ang dami ko ng challenge. Yun. sa buhay. Mahirap yan actually. Oh, ah. bilang lalaki ka, ang daming gustong pabagsakin ka eh. May mga kalaban ka, may Yung mga pa lang, no? yung ibang business, gustong pabagsakin yung business mo, bayad ka ng bills dito, ang dami mo ano. Tas, pag uwi mo ng bahay, challenge pa yung ano, Sa relasyon ayoko, mo. is maging challenge ka. Ikaw yung escape, kung ikaw yung spa. Eto. Gets. Kumbaga, Manong Chuck, ang ganda nga eh. Safe zone. Oo, home na eh. Hindi safe zone. ah. Yung kasi siyempre sa kalsada, gera na eh. Mahirap maging lalaki ha. Lahat, kumbaga bilang lalaki, kung wala kang ma-provide na value, walang papansin sa'yo. Babae o lalaki, hindi ka papansinin. Di ba? Tatrato kang shit ng iba, di ba? So, gera na sa kalsada. Pag uwi mo sa bahay, gera pa rin. Ay, hindi na. Kumbaga, Mano, yun nga yung katulad nun sa mga model pinag-usapan natin eh. Yung kalabanin mo na lahat, di ba? Wag lang yung mismong kapartner mo. Kumbaga, kahit siya na lang yung matira, katulad kay Koy, 2 yung natira, nakasama mo, kaya mong sagpangin yung mundo eh. Dahil nakasuporta pa rin sila sa'yo eh. Yung hindi na yung, putya, nakipagbugbugan ka na dun sa
universe nung araw na yun pagdating mo sa bahay. May bagong Jupiter. Di ba? Sige, magpo-provide ako ng house, gawin mo home. Diba? Sa babae yung gagawang home mo na parang doon ka mag-charge bago ka gumera ulit. Diba? Bakit may kasama kong konsensya? Kanina pa tong konsensya mo eh. Gusto mo ba mag-join? Gigigil ako sa'yo eh, Si Budoy Ma'am Tin kasi, Tintandaan mo, pinagtulungan kami dito nung mga model nandyan. O ngayon, Tatlong Ako babae naman mo. tutulungan nyo. hindi, tsaka kasi, Gigigil talaga ako sa inyo eh, ha? Siya, dalawa din ng ng babae. si Budoy. Lucky ka nga, wala pa eh, di ba? Wala, hindi nyo kasama ngayon, di ba? O yun. Sabi ni Jobs, true. Parang gusto mong sumampu yung Kasi, asawa mo, Jobs, Ma'am Tin, kumbaga, sa two joints, kaya hindi nga para sa lahat eh. Totoo yun. Di ba? Kaya sila magkakasama kasi, Koy, alam ko, isa lang mindset naman, di ba? Sa totoo lang, kaya yung mga lyrics ni Koy, pag pinapakinggan mo, di ba, yung ganito kami sa two joints, sulat lang ng sulat, tulak lang ng tulak, di ba? So, kanya-kanya silang hilahan pataas eh. Yun yung mismong wish. Kala kasi nung iba, yung two joints, nami-misconcept kasi ko eh. Di ba kala nila masamang masamang bagay. Pero yung mindset kasi yung, ba't may nakikinig sa'yo? Kasi may mga nagiging successful din eh. Na sumunod dun sa pattern na tinuro nila. Katulad nun, yung sinasabi niya kanina, yung simpleng, pero yung post nila, hihimayin, gagawing reels, kumikita yung tao. Hindi niya nga content yun eh. Kino-content niya yung content ng nila Koy eh. Pero kikita siya. So doon pa lang, 'di ba, yung at the same time, hindi niyo pinagdadamot Koy eh, 'di ba? Isa yun sa inaano ko sa'yo. Hindi mo pinagdadamot yung content mo. Hinahayaan mo lang siya. Sige, kita ka? Kita ka, kita ako. Okay lang yan. Kasi marami akong kilala, kahit na kaibigan ko, kahit na ang gagawin niya, gusto lang, siya lang sa kanyang kita. Ano to, artist to. Artist to. So, parang, pero nakaaway mo yun. Sige, wag na. Hindi totoo kasi yung once, hindi sabi ko nga iba pa nga si Koy eh. Yung mga content natin nakukunin tapos ipopost sa ibang platform. Putya sabi ko mas sumikat pa yun kaysa dun sa ginawa ko. Pero sabi ko nga sa kaibigan ko parang double-edged sword kasi kumakalat ka. Yeah. 'Di ba? So ngayon hahanapin nila asan yung original nito. So madadivert pa rin sa'yo. Although sila yung kumikita, okay lang. Pero at the same time, parang prinopromote ka na rin talaga nila. Mas sumasabog ka. Lalabas ulit yung mukha ko kahit anong mangyari eh. Yun yung pinaka-importante doon. Tsaka para sa akin naman, kung kumikita sila, ayos lang kasi marami namang pera eh sa mundo eh. Hindi naman yun lang yung last na pera na eh, di ba? Sige, kumikita ka. Tsaka natutuwa ako kasi itong mga batang to, mga taga-hoods na bata. Tapos bilang makatapik sila ng 100K. Minsan natutuwa nga ako sa mga message nila sa akin eh, Delcoy. Salamat, first time kong nalibre mama ko na kumain kami sa labas dahil lang sa paggawa ko ng reels sa'yo. Di ba? Parang, yan ang di ba? Shit, di ba? Nakakatuwa para sa akin. Hindi mo na ako madamot sa... Maganda kasi kay Koy, parang yung success ng others, naging success din niya. Yes. Hindi yung pinagdadamot yung success niya. Parang kasi ang ano niya, okay lang. Kasi magiging masaya ka, magiging masaya ako. Di ba? Dami Tsaka- na yung pera sa mundo eh. Oto. Unli ang Unli abundance ang- ng pera. Oh. Tsaka parang mas nakaka-fulfill, brother. Ako para sa akin, man. Yung pagiging successful mo, pag meron ka ng ibang taong nagawang successful, nakasabay mo na. Masarap yung feel. Di ba? Hindi yung ikaw lang yung nasa tuktok, pero yung alam mo yung mga kasama mo, paangat kayo ng paangat. As ikaw pa yung nagiging instrumento para maging successful sila. Pucha, ibang klaseng universe yung pinasok mo sa kanila na yun.